So, ready na lahat ang ating ingredients. So, nagpainit na ako ng tubig. Nagpapakulo na ako dun sa kasirola. So, ito ang mga ingredients natin. 1 kilong tilapia na prito. May kamatis, sibuyas, bagoong na boneless, ampalaya na native, bunga ng malunggay, talong, munggo na sariwa, yung hinimay, at saka saluyot. So yan po ay fresh lahat kasi nga itong tilapia buhay na binili ko yan. So bagong pitas po lahat. Yung sibuyas lang ang hindi bagong pitas yan. Ayan storage namin. So ito na ang ating kaserola. Ipakukuluan ko yung unang dapat pakuluan dyan. Kamatis at sibuyas. Ang una nating ilalagay ay ito pong sibuyas at kamatis. Ayan. At ano nga pala, isabay na rin natin yung pritong tilapia. Habang inaantay nating kumulo yung ating pangsabaw, ay magluto muna tayo ng rice. Para pag naluto yung gulay, luto na rin yung rice. Tamang-tama na kakain na. Itong pinaghugasan ng bigas na pala, hindi ko itinatapon ito. Pinangdidilig ko rin sa halaman. Dalawang beses lang itong hugasan ng bigas. I-on na natin. So, buksan na natin. Ayan, kumukulo na. Dahil kumukulo na, alisin muna natin yung sinahog na pritong tilapia. Ang kainaman lang sa ganitong pinapakuluan mo na yung isda, para yung katas niya makuha yung texture. Tapos ibabalik din natin yan mamaya. Kasi kung nasa ilalim siya, pag kukunin na, pagka ita-transfer na sa plate, hindi maiwasan na madurog. Kaya iset aside muna natin. Saglit lang po itong pagluluto ng ganitong klaseng ulam, sari-saring gulay. So, ang unang po natin ilalagay ay ang itong ating bunga ng malunggay. And then, pakuluan natin ito ng mga 3 minutes or 2 minutes lang. At ilalagay na rin natin pala yung boneless na bagoong. Huwag munang marami kasi ito, maalat ito. Ito yung tinatawag na yung puro boneless gawang Pangasinan. So, huwag munang marami, mahirap na. Again, takpan natin. So, kumukulo na. Ayan. So, ilagay na po natin yung hinimay na munggo. Balatong.
Then, takpan po natin. Kung sakaling kaunti ang tubig, tutubigan natin mamaya. Para madagdagan yung sabaw. So, tatakpan na po natin. At pakuluan natin ng mga 4 minutes. Ngayon, tikman natin yung alat. Kung tama na o hindi pa. Matabang. So, dadagdagan pa natin ng itong bagoong na boneless. Ngayon, ilagay na rin natin yung eggplant. 2 minutes lang na pinakuluan ko yung huling nilagay. At isunod na rin natin yung ampalaya. Then takpan natin. After 5 minutes, titingnan natin. Yung ano nga pala, ibabaw na natin yung ano mamaya. Once na kumulo, ibabaw ko yan. Ang huli natin ilalagay ay yung saluyot. Ilagay na natin lahat yan dahil once na nalantayan, kakaunti lang yan. Tapos, ibabalik natin yung pritong tilapia sa ibabaw para hindi siya durog. So, yan po. Saglit na lang to, isang kulo lang, okay na. Tapos, yung ating green pepper, ilalagay na rin natin. Gustong gusto ko ito, yung pagka yung kumukulo na yung amoy niya ang bango ba. Takpan natin saglit, sandali lang. Takpan natin saglit. So, okay na ito. Yan, kumulo na. So, tama na po yan. So, i-turn off na natin yung heat. Yan. Huwag na natin takpan. Turn off na yung gas. Ayan, hayaan na lang natin na ganyan. Tapos, tingnan na rin natin yung kanin. Yung sinalang kong kanin, tingnan natin. So, ayun, nasa warm na. So, okay na. Naluto ang ulam, naluto rin yung kanin. So, ready to eat na. Okay, luto na yung ulam natin. Kung nag-enjoy kayo mga kapatid sa video ito, ay huwag kalilimutan mag-comments down below. And of course, if you are new to my channel, please don't forget to click subscribe buttons and notification bell para updated po kayo lagi sa susunod kong mga video. So, bye-bye na po. And as I said, don't forget to thumbs up.